Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Hallelujah, hallelujah, lapit sa hari natin. Purihin luwahatin, biyaya pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hahangoin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay naoohaw. Dulogin natin, sambahin, dumalangin. Hallelujah, Alleluia, Diyos na maawain. Angeles sakay taasan na purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sakdal, napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po'y bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos mula sa mga langit. Purihin natin siya sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata, gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi
at ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawi tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Alalaon baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang maririlag na mga kadakilaan. At purihin ng lahat ng bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang pagpapailang ng bunga ng ating mga labi, na wala pong sawa na pumupuri, sumasamba, at nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Hesukristo. Una nating aawitin ang bilang 21 sa atin pong mga imnaryo. Kayong kawal ni Kristo Jesus na marangal, na kinuha sa sanglibutan, ang banal na gawain ating pinapasan, yakapin ang buong tibay. Si Jesus, siya patnubay sa lahat nating daraanan. Awin sa puso ang ating alinglangan. Siya ang ating kaakbay sa ating mga pakikibakay tumawag kay Jesus nang tayo'y maligas, sapagkat ang ating kaaway nasa tanas. Kawal ni Kristo ang hanap. Si Jesus, siya matnubay sa lahat nating daraanan. Awin sa puso ang ating alinglangan. Siya ang ating kaakbay, sapagkat itong mundo ay wawakas sana at hahatulan ng Diyos Ama. Kung ang puso natin ay nalugmok sa dusa, pagsisisi
siyang matnubay sa lahat natin nanan. Pawiin sa puso ang ating alinlangan. Siyang ating kakbay. Kaya tayo mga kawal ni Kristo Jesus, maging banal sa paglilingkod, upang tamuin pangako niyang mahirap. Manatili tayong lobos. Si Jesus, siyang babay sa lahat nating daranan. Pawiin sa puso ang ating alinlangan. Siyang ating kakbay. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Numero 80 ang atin pong susunod na aawitin. Sa paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng sanglibutan, ang mga tao'y nahilig naman sa lahat ng mga kalayawan. Kapatid ko, yung ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Sumulong tayo at ibadila, kahit na tayo'y kinukudya. Aralin, Jesus ay ibalita sa lahat ng ito'y maunawa. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Tibayan natin ang ating loob. Malapit nang dumating si Jesus. Ang pinto ay
sipot, tayo'y maghiling na magsipaso. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas, katubusan at kapatawaran, at kaligtasan nating tanan. Ang handa ng Diyos sa kalangitan, sa sino mang tatanggap ng aral. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Ating ipagpatuloy ang pagpupuri natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pag-aawitan. Huling awit, mga kapatid, unang estropa o ikatatlong estropa at koro po lamang ng bilang 25 sa ating mga imno. Magalak tayong lahat at mga pasalamat, at tayo'y iniligtas sa lahat ng pagabag. Umawi sa Kalya, magsaya ang lahat, at tayo'y magalak sa Diyos, umibig ng wagas, at sa tagapagligtas. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama, na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang natatangi at nag-iisa na buhay na Diyos,
pinagtapatan ka po, pinaglingkuran hanggang kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Tinawag mo rin po ang aming minamahal na ama at ina. Inilagay mo sila sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sila man po ay naglingkod sa iyo ng buong katapatan, buong lakas at ng kanilang buong puso at kaluluwa hanggang kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, pagkatapos po nakaringgan mo po kami ng aming mga tinig ng pag-aawitan, una na nga po mula dito sa iyong bahay dalanginan sa Los Angeles, California, at sa bawat tirahan ng aming mga minamahal sa buhay, mga kapatiran at mga kaibigan, na nangangalat po sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Ama, nagtitiklop kami ng aming mga tuhod, nangangayupapa kami sa iyo at nagpapakumbaba. Amin pong walang sawa ipinaiilang lang na muli sa iyo ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Napaka mapayapa, lipos ng buhay, kagalingan at kalakasan at magagandang pintuan ng mga kapalaran ang ipinaranas mo po sa aming lahat sa 7 mga araw na matulin po na lumipas. Ipinaranas mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Amang Diyos, maraming salamat po sa iyo. Una na nga po sa lahat, lalo mong pinatitibay, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Salamat po maging ang aming mga sariling mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga mahal namin sa buhay. Aman Diyos, sa 7 araw na nagdaan, naranasan namin ang iyong pagpaparanas nang kami man po'y sapitin ng sari-saring mga suliranin at ng mga mabibigat na mga karamdaman. Sa mga araw na nagdaan, Panginoon, dumalangin kami, tumawag sa iyo. Naramdaman naming dinalaw mo kami sa aming mga tirahan. Hinipo mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Amen. Ibinangon mo po ang bawat isa sa amin, pinalakas, pinagaling. At sa araw po ng linggong ito, Panginoon, muli kaming humaharap at dumudulog sa iyo na ito po sana ay iyong tanggapin bilang mga pagpapasalamat namin at pagpapailang lang sa iyo ng aming walang katapusang mga pagpupurit pagluwalhati at ng mga walang katapusang mga pananambahan. Sinasamba ka po namin, Panginoon, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Amang banal, nalalaman mo po kung papaanong ginugol ng bawat isa sa amin ang mga araw na nagdaan. Panginoon, kami po ay mga hamak na mga alabok ng putik po lamang at nalalaman naming hindi kami mga kaabot sa iyong tunay na kaluwalhatian. Kami po'y nagkukulang at nagkakamali pa rin sa aming mga hiram na buhay. Magkagayon man, humihingi kami sa iyo ng kahabagan at amin pong pinagsisisihan ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Alang-alang po sa banal na umagang ito ng linggo na kami po ay nagnanasang muling makatanggap ng iyong mga banal na aral. Panginoon naming Jesus, patawarin mo nawa kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. Aman Diyos, sa umagang ito, minsan pa ibangon mo sa aming kalagitnaan, itayo mo sa amin ang dalawa sa pinakahamak na iyong mga alipin at naway kasangkapanin mo po ang kanilang mga bibig at ang kanilang mga labi. Amen. Banalin mo po ang kanilang mga puso, dagdagan mo po ang kanilang pananampalataya, patuloy mo sanang palalaguin ang kanilang mga katalinuhan at sa kanilang mga pagtuturo
Kung mapakinggan namin ang kanilang tinig, bigyan mo nawa ng bisa at kapangyarihan na ito po ay matanggap ng lahat ng mga nakikinig at ang mga aral mo'y magamit naming tulad sa isang matalas na sandata. Ipampuputol namin, ipanglulupig namin sa lahat ng mga gawa ng kadiliman na sa araw-araw po ay laging sumasansala sa amin upang kami po'y patigilin sa paglilingkod sa iyo. Dadapot alang-alang po sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus na ikinapit mo po sa aming kaluluwa nang kami magsitanggap ng banal na bautismo. Amen. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Panatilihin mo po sana kaming lahat na nangakatayo at patuloy nagtatagumpay sa aming pakikisalamuha dito po sa ibabaw ng napakagulo at mandarayang sanglibutan. Ama namin Diyos, habang kami ay nakikinig, hipuin mo nawa ang bawat isa sa amin. Lalo na nga po ang sa amin ay patuloy nang nagsisitanda. Amen. Nangihina na kami, Panginoon, sa araw-araw. At nalalaman po naming malapit na rin kaming matulog sa aming mga libingan. Magkagayon man, maawat mahabag ka sa iyong mga alipin. Pangunahin na nga po ang iyong lingkod. Gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, at ang marami pa sa aming mga kapatiran, kaibigan at mga mahal sa buhay, na ang kanilang mga pangalay hindi na po nasambitla ng iyong hamak na lingkod. Isinasamot ipinakikiusap namin, wag mo rin po sanang pababayaan, at ang ilan sa aming mga mahal sa buhay na pinasapitan mo po ng mabibigat na karamdaman, tulad po ni kapatid na Eliezer, ni kapatid na Telma, at ng aming pamangkin na anak ni Arnel. Aman Diyos, dalawin mo sana sila sa mga bahay pagamutang kanilang kinaroroonan. Hipuin mo nawa ang kanilang lupang pangangatawan. Alalahanin mo rin po sana, Panginoon, ang kanilang mga mumunting mga gawang kabanalan. At kung magkagayon, bigyan mo pa ng maraming mga araw at sila po'y makasama namin muli sa paglilingkod sa iyo hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama naming Diyos, lubos kaming umaasa, lubos kaming sumasampalataya na dinirinig mo po ang aming mga samo at ang aming mga panalangin. Sa umaga pong ito, Panginoon, lubusan naming inaasahan na kung kami po'y makapagtapos na ng mga pakikinig sa iyong mga banal na salita, kaming lahat ay muli mong ibabalik sa aming mga tirahan, naligtas sa anumang mga kapansanan at mga kapindakanan sa daan. Sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po ang inyong abang lingkod ay bumabati po sa inyong lahat na mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapayapaan po ang aking hayagang ipinaabot sa ating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Salamat po at muli tayong nagkasama-sama sa kahabagan ng ating dakilang Diyos. At sa pagkakataon pong ito, mayroon pong napakabanal at napakahalaga na madalas ay hindi napapansin ng maraming mga mangangaral kung ano ang lubusang kahalagahan ng talatang ito na mismong ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay yung matatagpuan natin sa aklat po ng San Marcos. Sa Kapitulo 3 at ang versikulo ay 25. At hayaan ninyong ganito po ang ating basahin. And if a house be divided against itself, that house cannot stand. At kung ang isang bahay ay magkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. Amen. Dito po ay lubusang maaring ating mapag-unawa na kagad na ipinakikilalang
sa loob at sa sama-sama ng kapulungan ng mga taong ito na sa loob ng kanya-anyang bahay, nagkakabaha-bahagi. Maliwanag po na maaari nating maisip kaagad na tuwirang hindi nagkakaisa o mayroong mga pangyayaring hindi nagiging angkop, hindi nagiging kasiyasya sa lahat ng naroroon sa tahanang yaon. Kaya nga po ang atin po munang maitatanong, ano po baga naman ang pinagmulan at dumating po tayo sa talatang ito? Marcos 3:25 na ibinangon nga po sa atin ng ating makapangyarihang Diyos upang siya po nating mapag-aralan ngayong umaga pong ito ng ating pagsamba sa Kanya. Pakinggan po natin sa aklat din ng Marcos sa Kapitulo 3 at ang versikulo ay 20. Ganito po muna ang tuwirang naganap bago po dumating ang ganong talata. At muling nagkatipon ang karamihan, ano pat, sila hindi man lamang makakain ng tinapay. At sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebub, at sa pamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sa 3:23, at sila'y kaniyang pinalapit sa kaniya, at sinabi sa kanila sa mga talinghaga. Ang Panginoong Hesukristo po ang nagpalapit dito sa maraming karamihang taong ito na kung ano-ano ang mga pinag-iisip at kung ano-ano ang mga pinagsasalita. Paano mapalalabas ni Satanas si Satanas? Na dito po ang tuwirang nais lamang ipabalita o tuwirang ipahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Si Satanas na sadyang sa kadiliman, si Satanas na puspos ng kasamaan, paano niya magigiba ang sarili niyang walang hinahanap o walang ginagawi, kundi ang tuwirang makagawa lamang ng puspos ng kasamaan. Hindi maaaring makagawa ng kabutihan si Satanas, sapagkat siya ang hari, siya ang tuwirang pinanggagalingan ng lahat ng kasamaan sa sanlibutan. Kaya nga po, sa mga pangyayaring ito, dito po sa karamihan ng mga nakikinig, sa karamihan ng mga nakasaksi sa mga pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, katulad nga po noong isang lumpo na ang ginawa ng kanyang mga kasamahan upang tuwirang makita siya, mapansin ng ating Panginoon. Binakbak yung tinatawag na bubungan at siya ay ibinaba sa pamagitan ng tali upang makaharap ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sinabi ng ating Panginoon? Ito po ay naroroon sa aklat din po ng Marcos sa Kapitulo 2. Ang sinabi po mismo ng ating Panginoong Hesukristo, namangha siya sa kalakihan, sa kadakilaan ng lubusang pananampalataya ng taong lumpong ito. Kaya nga po nang makita at mapagaling at tuwirang mapalakad at pauwiin ng ating Panginoon Hesukristo, ang taong ito na lubusang ikinasya ng ating Panginoon ang kaniyang napakalakit dalisay na pananampalataya sa Kanya. Dumating nga po ang napakaraming mga bulong-bulungan at dito nga po sinabing siya niya ay mayroong kapangyarihan ni Satanas o siya ay tinatawag na mismong Satanas. Kaya nabanggit nga po ng ating Panginoong Hesukristo paano mapalalabas ni Satanas si Satanas. Kaya nga po, ano po ba ang talatang ito at kung bakit nabigkas sa kanila ng ating Panginoon? Ano pa ang tuwirang naging mga kadahilanan? Pakinggan po ninyo sa 3:24 at ganito ang ating mababasa sa aklat din po ng Marcos. At kung ang isang kaharian ay magkakabaha-bahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kahariang yaon. At dito nga po sa 3:25, at kung ang isang bahay
ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. Verse 26. At kung maghihimaksik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkakabahabahagi, hindi siya makapananatili, kundi magkakaroon ng isang wakas. Hindi maaaring makagawa ng kabutihan si Satanas kung wawasakin niya mismo ang kanyang sarili. Kaya nga po, dahil dito, sa kabila nga po ng mga pagpapagaling at ng mga mabubuting mga aral na ipinahayag, ipinangangaral ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila ng ating Panginoon, ay kung bakit ninanasa pa po ng maraming mga karamihan na nakikinig noon na ang kanilang Panginoon ay mismong kanilang gawa ng kasamaan, isuplong at tuwirang ipapatay. Pakinggan pa natin dito sa aklat ng Marcos. Sa Kapitulo 3 pa rin po at ang bersikulo ay 4. At sinabi niya sa kanila, katwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat? O ang gumawa ng masama? Magligtas ng isang buhay o pumatay? Dadapat sila'y hindi nagsisiimik. Sa 3:5, at nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang mga puso, ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat niya, at gumaling ang kaniyang kamay. Dito po sa eksenang ito, ay mayroon pong tinatawag na mayroong isang taong na-stroke kung sa ating kapanahunan atin tuwirang ipakikilala ang taong lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. At dito'y ipinakita muli ng ating Panginoon ang kanyang kahabagan. At dahil nga po sa pananampalataya nitong na-stroke na taong ito, sa tuwiran at dalisay at simpleng pananalita mismo ng ating Panginoon, pinagaling niya at sinabihan niya ang taong ito, iunat mo ang iyong mga kamay, at ikaw ay lumakad ka na sa iyong paroroonan. Ano pa po sa pagpapatuloy sa eksenang ito na ating pinag-aaralan? Ang patuloy na ating maliliwanagan sa 3:6 din po ng aklat ng Marcos. At nagsilabas ang mga Pariseo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kaniya, kung paanong siya'y mapupuksa nila. Dito po, makikita natin yung mga tinatawag na mga Pariseo, mga Herodiano, yung mga nagmamarunong tungkol sa tinatawag na kanilang relihiyon. Dito po ay pinakikita lamang na nagbabaga o nag-aalab ang kanilang tinatawag na pagkainggit o pagkainis. Bakit? Sa nakita nilang kapangyarihan, sa nakita nilang kalwalhatian, at higit sa lahat, sa nakita nilang pagpapagaling at tuwirang pagbibigay ng magandang kalooban, kapasyahan, kabutihan sa lahat ng mga taong sa kanya ay lubusang makikinig at lubusang sasampalataya. Masama pa rin ang iginanti nila. At dito po sa 3:21, at nang mabalitaan niya ng kanyang mga kaibigan ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin, sapagkat kanilang sinabi, sira ang kanyang ulo. Nakita na ninyo? Sa kabila ng kabutihan ng ating Panginoon, ano ang iginanti pa rin ng mga taong ito na lubusang kanyang dinahan ng tinatawag na hindi maaring mabili na mga kabutihan, na mga kayamanan, lalong-lalo na kung sila ay lubusang sasampalataya, na ito nga po ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang iginanti pa rin ay ang tuwirang kasamaan, ang tuwirang pagkasira, at ang nais nga po, akala nila, ang kanilang kaharap
ay ordinaryong tao na nagpapanggap na makapangyarihang Diyos. Dito, lubusang hindi nila napag-unawa ang talatang atin nga pong pinag-aaralan sa umagang ito. Ngayon, ayon din po sa Panginoong Hesukristo, alin po baga naman ang bahay na sa atin pong paksa ay ipinakikilala niya? Sapagkat dito po maliwanag na sinabi niya, kapag kanya may kaguluhan sa isang bahay o sa bahay, ay hindi maaring makapanatili ang tahanang yaon. Sapagkat mayroon ngang kaguluhan, natural, magkakawatak-watak, magkakalaban-laban. Ang tanong po natin, ano po ba o sino po ba o ano sadya ang kahulugan noong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na bahay na kanyang binabanggit? At sapagkat tayo po ay mayroong panuntunan na tayo ang mag-aaral sa ating dakilang Diyos, siya ang magtuturo, tayo ang tuwirang mag-aaral sa Kanya, buksan pa rin po natin ang banal na kasulatan. At dito nga po sa aklat ng unang Korinto, sa kapitulo 6 at ang versikulo 19, ganito po ang ating mababasa. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Dito po, mga minamahal naming mga nakikinig at mga kaibigan, hindi ba ninyo napag-uunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan mismo ang siyang templo ng ano? Ng Espiritu Santo ng Diyos na tinanggap ninyo sa Kanya, hindi dahil sa pamamagitan ninyo, hindi dahil sa nais ninyo. Kaloob po ng Diyos kapag lubusang sumampalataya, kumilala. Ano ang sinasabit mulit? Pinagdidiinan ng ating makapangyarihang Diyos. Tayo mismo ang Kanyang bahay. Tayo mismo ang templo ng Diyos sa Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya nga po, kapag nagbabautismo ang isang manggagawa at inilulubog sa tubig, ang isang tumatanggap at lubusang sumasampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating makapangyarihang Diyos, siya po ay lubusang nililinis, binabago, siya po ay maliwanag na isnasaad ng banal na kasulatan, siya ay bagong tao, banal, higit sa lahat, anak na siya ng Diyos. Siya ay kabahagi na, kasambahay na ng Diyos. Ano pa ang magpapatunay? Tingnan ninyo sa pagpapatuloy kung ano pa ang nasasaad sa banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Timoteo, sa kapitulo 3 po at ang versikulo ay 15. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo, ito po, isinasaad, pinatuwirang ipinagdidiinan, ipinaaalala ni Apostol Pablo sa kanyang batang manggagawang si Timoteo, na ano ang nararapat na gawin. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugali nila sa bahay ng Diyos. Maliwanag po, bahay ng Diyos. Sino yung bahay ng Diyos na yon? Maliwanag po ang sabi. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos, ang bahay ng Diyos? Tayo po yun. Na anong sinasabi ni Apostol Pablo? Kung ano ang nararapat natin gawin habang tayo ay tuwirang naging ganap ng bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay,
at haligi at suhay ng katotohanan. Dito po maliwanag. Tuwirang ipinakikilala na tayong mga nabautismohan, tayong tumanggap, tayong kinahabagan. Hindi po yung sasabihin natin katulad ng maraming mga mangangaral, katulad ng maraming mga nagsasabing kilala nila ang Diyos at tuwirang sinasabing nang tanggapin ko ang Diyos si Kristo. Ikaw ang tumanggap sa Panginoong Diyos. Ito, nang tayo'y kahabagan ng Diyos, hindi sa ating sarili. Kaya yung mga nangangaral ng tanggapin ko ang Diyos si Kristo, ako ay ganyan ganito, ganyan ganito. Basahin ninyo. Ito'y sa kahabagan ng Diyos. Oh, hindi ba ganinyo nalalaman na niya na kayo ang templo ng Diyos? Hindi dahil sa ninais ninyo. Kung hindi, ito'y kaloob ng Diyos. Kinahabagan tayo. Hindi ba kayo nagtataka? Bilyong-bilyong tao ang nagdarasal sa mga Diyos-Diyusan. Ngayon, masasabi ba natin kinahabagan ba sila? Oh, they were given time. They have lived it for quite some time. Merong mga nangabuhay ng 30 anyos, nangabuhay ng 40 anyos, 50 anyos, 80 100 anyos. And yet they still did not see the light. Hindi sila nagkaroon ng tinatawag na kahabagan. Hindi nila nakita ang kaliwanagan. Bakit? Sapagkat sila ang tuwirang napailalim doon sa tinatawag ng mga tao noong kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya mismo ang nangangaral. Siyon ang kapangyarihan ng Beelzebub na natili sa kanila at hanggang ngayon nananatili itong mga Beelzebub na ito. Santambak na mga rebulto, santambak na napakaraming Diyos-Diyusan. Ano ang sabi ng ating dakilang Diyos? Wala ng Diyos maliban sa akin. Ako lamang ang Diyos. Wala ng iba. Pagkatapos ang tambak ng mga Diyos-Diyusan, meron pa kayong San Pedro, meron pa kayong Birheng Mariang dinadalanginan. Ito ba ang magliligtas sa inyo? Ito ba ang magdadala sa atin doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan? Basahin niyo sa Biblia kung meron gano'n. Kung may mababasa kayo sa akin, pamumukha ninyo sa akin, sasama ako sa inyo. Dapat hindi. Ito ang maliwanag. Ang wika ng banal na kasulatan. Hindi ninyo tinanggap sa inyong sarili. Ito'y kaloob sa inyo ng Diyos. Itong Espiritu Santong ito. Kaya nga, sa pagpapatuloy, ano ang kahalagahan nitong banal na Espiritong ito? Pakinggan pa rin po ninyo. Sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya maliwanag po ang nasa sa banal na kasulatan. Pakinggan pa rin po natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Sa Kapitulo 20 at ang versikulo po ay 28. Ganito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. We were bought not by a mere words of his mouth. He shredded his own blood for the sake of us, for the sake of our salvation. Ang wika rin po ng banal na kasulatan ay napakaliwanag po upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Sino ba yung Panginoon? Isang Panginoon. At ito ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po sa atin, tuwing araw ng linggo, tuwing araw ng Huwebes, at sa araw-araw, hindi ninyo nalalaman sa umaga, sa gabi, bago matulog, paggising sa umaga, naroroon ang mumunting mga panalangin, hindi sa aming mga sarili, kung hindi batid at batid ng makapangyarihang Diyos ang nilalaman ng aming mga puso at kaisipan.
ang buong kalaganapan ng kanyang banal na katawan na dilibat ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Laging pangalagaan, laging ingatan, lalong-lalo na sa magulong daigdig na ito ngayon na tuwirang ginagalawan ng bawat isang hapo sa atin. Ano pa po ang nasasaad sa banal na kasulatan? Sa 3:17, pakinggan ninyo ang kahalagahan nito. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Dito rin po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 3 at ang versikulo po ay 29-30. Dadapwat, sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan, sapagkat sinabi niya, siya ay may isang karumal-dumal na espiritu. Yun po ang isa sa kasamaan. Sa 28, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao. At ang mga kapusungan nila, kailan may sila'y magsasalita ng kapusungan. Dadapwat ang sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Kaya ingatan natin ang pagiging kapatiran. Kayo ay magiging templo niya, sapagkat ang kanyang Espiritu lalagi sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataon pong ito sa Marcos 3:25, na atin pong paksa ay lubusang ipinakikilala ng Panginoon sa lahat, na bago pa po namang gawing kanyang tahanan ng bawat taong nagnanasa na maging bahay niya, ay literal na pinagagaling muna ang kanilang mga karamdaman noong pong panahon na iyon, kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ito po ang tuwirang ninanasa. Sana ganito ang mangyari sa ating mga magkakapatid. At sa lahat po ng mga pagkakataon, sana tuwirang makita ng Diyos na tayo ay patuloy na nanatili, patuloy na nagkakaunawaan, at iiwasan natin ang kagibaan ng tahanang kaloob ng Diyos sa atin, at hindi tayo ang nagnasa o magkaroon na maging mga anak tayo ng ating dakilang lumikha. At katulad ng nasasaad sa aklat ng Isaiah 35:4, ano pa po ang dito ay lubusang huling talata na aking babasahin po sa inyo, na aking mga kapatid at mga minamahal naming mga kaibigan. Andito po ang nasasaad dito, Isaiah 35:4. Inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, kayo'y magpakatapang. Huwag kayong mga takot. Narito, ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti. May kagantihan ng Diyos. Siya ay paririto at ililigtas kayo. 35:5. Kung magkagayo'y madidilat ang mga mata ng mga bulag, at ang mga pakinig ng mga bingi ay mabubuksan. 35:6. Kung magkagayo'y lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Ito po ay salita na ibinuka at isinulat sa pamagitan po at kapangyarihan ng Diyos kay Propeta Isaiah. At ito nawa pong talatang ito ang tuwirang matanggap ng lahat ng mga nangakikinig sa mga pagkakataong ito, upang kung magkagayon ay lubusan ninyong makilala, mahayag ang kapangyarihan, ang kalwalhatian, at ang tuwirang kahabagan ng Diyos na naghihintay sa bawat isa sa atin kung tuwiran tayong yayakap, kikilala, at higit sa lahat, sasampalatayang
Siya ang unikong Diyos na nararapat nating sambahin sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Amen. Ngayon, sa atin pong kasalukuyang kapanahunan, sang-ayon po sa Biblia, ano po ba ang ating mga kalagayan sa mga huling araw na ito? Ito po ang ipaglilingkod ni kapatid na si Rilo Jr. Gonzales. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang walang sawang pagpaparanas sa inyong mga lingkod, tulad nga po ng tibay ng pananampalataya at paninindigan, lakas ng boses at lakas ng katawan ng ating kapatid na Prospero, sa kanyang pagbubukas ng ating banal at napakagandang paksa. Sana ay ito mapakinggan ng lahat ng mga tao. Binuksan po sa atin ang Marcos sa kanya pong pangkat 3 at talatang 25. Ito po ay ang pagkakataon na ang ating Panginoong Hesukristo ay nakikilala na, napapakinggan, hindi po lamang sa Israel o sa Jerusalem. Siya po'y dinadayo ng napakaraming mga tao at dinadala ang sari-saring mga karamdamang taglay ng kani-kanilang mga mahal sa buhay. Sa 3:25 ng Marcos, muling nagkatipon ang karamihan, dinudumog na po ang Panginoon. Naririnig kahit ng mga ibang bansa, bayan noon, ang katanyagan, ang makapangyarihang pagpapagaling, pagpapadilat ng mga bulag, paglilinis ng mga taong may ketomen, mga lumpo, mga pilay, at natatao naman ang pagpapagaling ng Panginoon kanyang ginagawa sa araw ng Sabat. Kaya naman po napakinggan natin sa unang nagsalita, sa kabila ng mga kabutihan ng pagpapagaling at mga pangangaral ng Ebanghelyo na magbibigay sa tao ng pananampalataya, ang mga iginagante sa Panginoon, ipagsuplong pa sila ang Panginoon at ang mga alagad, isumbong pa sa mga Herodiano. Yung mga Herodiano, ang ibig sabihin, mga tao po yun ni Herodes, na talaga pong galit na galit kapag nakakarinig na merong nagiging kilala, lalo na nga ang Panginoong Jesucristo. Sa talatang ito, nagkatipo ng karamihan. Ano pat sila ay hindi man lamang makakain ng tinapay. Paano nga makakakain ang mga apostol? Sa dami ng tao, ginigit-git sila. At inihaharap sa Panginoon ang maraming may sakit. At dito nga, habang nagpapagaling ang Panginoon, sa 3:22, sinabi ng mga eskriba, nasa kanya si Beelzebub. Sipin niyo yun? Pinagaling yung lumpo. Pinagaling yung bulag. Yung iba't ibang karamdaman, pinagaling. Sa halip na pasalamatan, ang iginanti ng mga tao, kinutya. Pinagsabihan pa siya, nasa kanya si Beelzebub.
Alam ba ninyo kung sino si Beelzebub? Ituloy natin ang pagbasa, 3:23. At sila'y kanyang pinalapit sa kanya at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, papaanong mapapalabas ni Satanas si Satanas? Nasa kanya ika si Beelzebub. Kaya ika nakapagpapagaling yan, may kapangyarihan ni Satanas. Ngunit niliwanag sa kanila ng Panginoon, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Ang pinag-uusapan, yung pagpapagaling. Yung palang mga karamdaman, yung palang mga sakit na taglay ng tao, dito'y lumalabas na ito'y gawa pala ni Satanas. Kaya alam natin, ang Diyos ang bumubuhay, ang Diyos ang pumapatay, alam natin, ang Diyos ang nagbibigay, ang nagpapahintulot sa tao na magkaroon ng karamdaman. Mga tagapakinig, ngunit si Satanas, ito'y may kapangyarihan din po pala na ang lupang katawan natin ay sirain, bigyan tayo ng karamdaman para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Para lubusan nating maunawaan, ituloy natin ang pag-aaral. 3:24, ito'y binasa na ni kapatid na Prospero. At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kaharian yaon. At kung ang isang bahay, eto po, kung ang isang bahay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung manghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi, hindi siya makapananatili kundi magkakaroon ng isang wakas. Kung nagpapagaling ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po si Satanas ang nagpagaling. Kung gumaling, lumakad yung mga lumpo, nakakita ang mga bulag, nagsalita, kumanta ang mga pipe, hindi po maaari gawin yaon ni Satanas. Ang gumawa po noon ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat, kapag ang isang kaharian ano ba kaharian? Di mga tao, kapag ang isang kaharian ay nagkabahabahagi, kapag ang isang bahay, gayon din naman, nagkabahabahagi, hindi makapananatiling nakatayo, hindi maaaring si Satanas, hindi maaaring pagalingin ni Satanas ang kanyang mga kampon. Una na nga, nalalaman natin, si Satanas po ang prinsipe ng kadiliman. At itong kapanahunang ito, na binasa ng kapatid na Prospero, ito'y panahong pagpapakita ng Panginoong Jesucristo na ang mga tao, katulad sa kaharian, katulad sa bahay, na sira, wasak, hindi makatayo sapagkat merong mga karamdaman. Una na nga yung literal na karamdaman. Tulad ng lumpo. Paano makakatayo ang lumpo kung siya'y lumpo? Katulad ng mga bulag. Paano makikita ng bulag ang daan na kanyang dinadaanan kung siya'y bulag? Kaya nga ang pagparito ng Panginoon, ang tinatawag na kadahilanan upang ang tao
ay huwag manatiling sira. Ang ating Panginoong Jesucristo, katulad ng sinalita ni Propeta Isaias na huling binasa ni kapatid na Prospero, inyong sabihin sa kanila, Isaias 35:4, na mga matatakuting puso, kayo ay mangagpakatapang, huwag kayong mga takot, naririto ang inyong Diyos. Sino ang Diyos na iyan? Sino ang Diyos na ito? Ituloy natin ang pagbasa. Paririto. Paririto ang Diyos. Ang wika ni Isaias, may panghihigante, may kagantihan ng Diyos, ililigtas niya kayo. 33:5, kung magkagayon, eto na po, kung sino ang Diyos na ito, kung magkagayon, madidilat ang mga mata ng mga bulag. Sino ba ang nagpadilat ng mga bulag? Ang atin pong Panginoong Hesukristo. Iniligtas sila, yung mga bulag, sa kadiliman. Yung literal na bulag, gawa rin ni Satanas yan. Binulag siya. Upang hindi niya makita ang kaliwanagan. Yung mga pilay, para hindi sila makatayo, para sila'y manatiling giba, bagsak, ngunit paririto ang inyong Diyos. Kung magkagayon, madidilat ang mga mata ng mga bulag, at ang mga pakinig, pati mga bingi, ang pakinig ng mga bingi, mabubuksan. At kung magkagayon, lulukso ang mga pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang, eto, ng panahon ng Panginoong Jesucristo, nang magkatawan tao ang Diyos, nang pumarito ang Diyos, ang kalagayan ng sanglibutan, tulad sa tinatawag na ilang. Bakit? Tulad sa ilang. Ang ibig sabihin ng ilang, walang anumang pakinabang, walang anumang tinatawag na makikita kang kapaki-pakinabang na mga bagay. Ilang desierto, yan nang dumating ang Panginoon, ang ibig ipakilala, walang taong nakatayo, walang kaharian, walang tinatawag na bayan na sumasamba sa Diyos. Tulad sa ilang, ngunit bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Pagdating ng Diyos, ang Panginoon ng magkatawang tao, dumating ang tunay na tubig. Ang salita ng Panginoong Jesucristo ay tulad sa bukal ng tubig. Ang wika ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Kayong nangauuhaw, kayong nangagugutom, uminom kayo at kumain. At ang ipaiinom sa atin, hindi literal na tubig, kung hindi spiritual na tubig. Ipakakain sa atin, hindi literal na pagkain, spiritual na pagkain. Ako ika ang tinapay na nanggaling sa langit. Ang bawat kumakain sa akin, sa aking laman, at umiinom ng aking dugo, ibabangon ko sa aking ikalawang pagparito, o sa tinatawag na araw ng paghukom. Ito po ang napakagandang pag-aaral na ibinangon sa atin ng Diyos. Ipinaliwanag ni kapatid na Prospero ang kahalagahan ng tinatawag na bahay ng Diyos. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo ang bahay ng Diyos? Hindi baga ninyo nalalaman na ang bahay ng Diyos, tahanan ng Diyos, templo ng Diyos? At kung gibain ng sino man ang bahay ng Diyos,
igigiba din naman sila ng Diyos. Kaya nga, dapat maunawaan ng lahat ng mga tao na tayong mga tao, makatiyak tayo na tayo ay templo o bahay ng Diyos. At kung alin ang bahay ng Diyos, sinabi, binasa 3:15 ng unang Timoteo, ng unang nagsalita, ang wika ni Apostol Pablo, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin sa loob ng bahay ng Diyos. Alin yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Na siyang kinaroroonan, haligi. Na siyang kinaroroonan ng katotohanan. Na maliban po sa iglesia ng Diyos, at ang Diyos dito'y buhay. Ang Diyos sa iglesia ng Diyos, na itinayo ng Panginoong Jesucristo, anyo 32, sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, nang kanyang sabihin sa Mateo 16:18, sa ibabaw ng malaking batong ito, upon this rock, hindi po stone. Ang simbahang Katoliko, sinabi nila ang iglesia, itinayo raw, ang katawan daw ng Diyos, itinayo kay Pedro. Hindi po pwedeng itayo kay Pedro, sapagkat si Pedro, maliit na bato. Ang pinagtayuan, upon this rock, malaking bato. Hindi po stone. Ang simbahang Katoliko, sinabi nila ang iglesia, itinayo raw, ang katawan daw ng Diyos, itinayo kay Pedro. Hindi po pwedeng itayo kay Pedro, sapagkat si Pedro, maliit na bato. Ang pinagtayuan, upon this rock, malaking bato. At kung alin yung malaking batong iyon, Mateo 7:26-28, ang bawat nakikinig ng aking mga salitang ito, ebanghelyo, at kanilang ginaganap, itutulad ko sa taong matalino, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng malaking bato. Yung malaking bato, yung mga salita, yung ebanghelyo, yung itinuturo ng iglesia ng Diyos sa inyo. Pag ito'y inyong sinampalatayanan, nagpabautismo kayo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, at Espiritu Santo, ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, nakatayo kayo sa ibabaw ng malaking bato. Ano ba ang kagandahan ng nakatayo sa ibabaw ng malaking bato? Bumagsak ang malalakas na ulan. Umihip ang malalakas na hangin. Pumalo ang malalaking alon, maski tsunami. Hindi nagiba ang bahay, yung kaluluwa natin. Hindi nagiba ang ating tahanan na tinitirahan ng Diyos. Itong katawan na ito. Bakit? Nakatayo sa ibabaw ng malaking bato. Datapwat ang nakikinig ng aking mga salita nito, at hindi ito tinutupad, hindi ito isinasakabuhayan, itutulad ko sa mga taong mga mangmang, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Yung mga tao na hindi tumanggap sa ebanghelyo at sa halip, itinayo yung kanilang sarili sa ibang mga bato. Mga kapatid, katulad kayo ng nagtayo ng bahay sa buhanginan, bumuhos ang malalakas na ulan, umihip ang malalakas na hangin, humampas ang malalaking mga alon,
kakilakilabot ang kanilang pagkagiba. Yan po ang mangyayari sa mga tao na ayaw tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang mangyayari sa mga tao. Itinayo ang kaluluwa kay Pedro, matagal nang patay, kay Birhen Maria. Itinayo sa mga papa sa Roma. Itinayo sa mga diksyonaryo ng Biblia. Itinayo ang kanilang kaluluwa sa iba't ibang mga relihiyon na ang kanilang dinidiyos, ibang Diyos ang pagkakilala nila kay Kristo, tao lang ang pagkakilala nila sa Panginoon. Mga kapatid, propeta lamang. Nagtayo kayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Kakilakilabot ang inyong pagkagiba sa ikalawang pagparito, 21:8 ng Apokalipsis, sa mga hindi mananampalataya ang kanilang bahagi sa nagniningas na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Huling katanungan, iniwanan ni kapatid na Prospero, sa ating kasalukuyang kapanahunan, 2017 na po, sangayon sa Biblia, ano ang ating mga kalagayan sa huling araw na ito? Sangayon sa Biblia, kung ipinakikilala ng Panginoong Jesucristo, ang bahay pala ng Diyos, tayong mga tao. Tayong mga tao pala ang kaharian ng Diyos. Kung tayo ay magkasama-sama sa katotohanan, tayo ang kaharian ng Diyos. Ayon sa Panginoon at ang ibig ng Diyos, para maging kaharian tayo, ang ginawa nga niya, literalmente, ang ipinakita niyang mabubuting halimbawa, una muna niyang nilinis ang personal na katawan ng mga taong giba, may sakit, bulag, pilay, lumpo, ketongin, at iba't iba pang mga sari-saring mga kasiraan ng kanilang literal na lupang katawan. Nung panahon ng Panginoon, ngayon sa huling araw, meron bang nakatayo na mga tao na tinatahanan ng Espiritu Santo at ibinibilang na templo, kaharian ng Diyos? Pabayaan ninyo si Apostol Pablo ang sa atin ay magpaliwanag. Gaya ng nasusulat, 3:10, walang matuwid, wala, kahit isa. 3:11, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. At sa 18 at 17, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ang daan ng Panginoon, hindi nila nakikilala. Eto na, kagibaan, 3:16, kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Ano ba nakikita natin sa huling araw na ito? Ano ba nararanasan ng bawat bansa at bawat bayan sa buong sanglibutan? Ang liwanag po ng Biblia. Wala po, wala. Wala kahit isa na makikita ang Diyos na nakatayo upang kanyang maging tirahan, upang kanyang maging templo sa Espiritu. Bakit? Walang humahanap. Walang nakakatalastas. Ang bawat isa, may kani-kanyang sariling daan. Hindi ba totoo yan? Unang-una na nga, ayan na naman. Simbahang Katoliko. Kristiyano daw. Pero, sinipa ang Panginoong Jesucristo.
Paano? Nagtayo sila ng Vicarius Filii Dei, kahalili ng Diyos, kahalili ni Kristo. Lahat na lang na itinuturo ng Biblia. Winasak, sinira, tinadyakan nitong mga papa sa Roma. Ikalawang utos, huwag kang gagawa ng anumang anyo o larawan, maging ng nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig. Katakot-takot ang larawan. Lahat ng itinuro ng Panginoon. Nang magkatawan tao, kung mananalangin kayo, huwag kayo manalangin ng paulit-ulit. Ang ginawa ng simbahang Katoliko, Ginawang Maria, napupuno ka ng grasya. Kung ilang daan, inuulit-ulit nila yun. Depende sa kasalanan. Huwag kang magpatawag ng Ama. Ang mga mangangaral na, pare. Huwag kang magpatawag ng Panginoon. Ang mataas na mangangaral nila, Monsenyor, aking Panginoon. Hindi pa nagkasya, may cardinal pa. Walang humahanap sa Diyos. Walang natatakot sa Diyos. Walang nakakaalam. Ang tinatawag na tunay na daan papunta sa langit, wala. Huwag na natin pag-usapan yung mga protestante. Bakit? Katoliko rin yan. Mga anak ng simbahang Katoliko yan. Kaya makikita mo sa mga protestante, una na nga yung mga Baptist, yung mga Trinity, yung mga Pentecost. Makikita mo? Yung mga krus sa kanilang mga simbahan. Numero 1 rin sa pagsunod. Sa mga salit-saling sabi. Lalo na kung araw ng Pasko, Disyembre 25. Mga kapatid, yung mga protestante, magaling yan sa mga selebrasyon. Biga, palitan ng aguinaldo, bibili ng queso de bola, maglalasing, pinakamasasarap na alak. Yan ang mga kostumbre ng mga pagano. Hindi nila nalalaman yung Disyembre 25, ito ay pagdiriwang ng Ehipto, araw ng kanilang Diyos-Diyosan, mga kapatid, na si Horus, na anak ng kanilang Diyosa ng langit, na si Isis. Kinuha yan ng mga Romano sa kostumbre ng mga Ehipsyo. Hindi kayo nag-aaral. Napakaliwanag, 18:4 ang wika ng Panginoong Jesucristo sa Apokalipsis. Magsilabas kayo sa kanila, bayan ko! At sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magsihipo ng anumang bagay nila na mga karumal-dumal. Pagkatapos piyesta ng gagalangin, pupunta ka. Piyesta ng Quiapo. Piyesta ng Pangasinan, piyesta ng Bicol. Makikihalo ka ron, kakain ka pa, makikiinom ka. Karumal-dumal. Kaguluhan sa Quiapo. Ito po ang kalagayan ng sanglibutan sa huling araw na ito. Walang nakakatalastas. Mga kapatid, pero ano ang paraan na ginawa ng Diyos? Humanap ba ang Diyos ng paraan? Paano? Magkakaroon tayo ng kaligtasan sa huling araw na ito para tayo ay maging templo ng Diyos. Para tayo maging kaharian muli ng Diyos. Sa 2 Samuel, malimit nating mapakinggan at basahin. Pabayaan ninyo na aking basahin, mga magulang at mga kapatid. 14:14. Sapagkat tayo mamamatay na walang pagsala. Eto, mamamatay tayo sigurado. Sa huling araw na ito,
walang maliligtas. Mamamatay tayo walang pagsala. At gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa, ang kaluluwa natin kung patay na tayo sapagkat hindi tayo bahay ng Diyos. Hindi tayo kaharian ng Diyos. Hindi tumitira sa atin ang Diyos. Ang tumitira sa atin si Satanas. Sapagkat ang ginagawa natin, puro pagpapakabuyo sa kasalanan. Puro kalayawan. Puro mga tiwali. At puro karumalduman sa Panginoon Diyos. Pero humana pa rin ang Diyos ng paraan. Ano ang paraan na ginawa ng Diyos? Mga kapatid at mga magulang, alam natin, nang dumating na nga po ang Panginoong Jesucristo, siya nga po ay nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo, uno-uno ng San Juan, nang pasimula, verbo, salita. Alin yung salita na yon? Ito, humanap ng paraan. Yung paraan na yon, ang ginawa ng Diyos, siya mismo, nang pasimula'y verbo, panukala, salita, ang verbo ay Diyos, yung salita ng Diyos, yung salita ay Diyos. Ito rin ang unay sumasa Diyos, nagkatawan tao ang verbo. Sino ang verbo na ito? Lahat ng bagay ginawa niya. Ginawa ng verbo, isipin niyo, ang lahat ng bagay ginawa ng salita. Sinalita ng Diyos magkaroon ng araw, nagkaroon ng araw. Sinalita ng Diyos magkaroon ng buwan, nagkaroon ng buwan. Sinabi ng Diyos magkaroon ng mga bituin. Sinabi ng Diyos magkaroon ng lupa. Sinabi ng Diyos mahiwalay ang lupa sa tubig. Sinabi ng Diyos magkaroon ng kani-kanyang lahi at binhi ang mga halaman at ng mga punong kahoy. Nangyari. Nang pasimulay verbo, ang verbo'y sumasa Diyos, nagkatawan tao ang verbo. Ang lahat ng bagay ginawa niya. Ginawa ng verbo. Kung wala ang verbo, walang bagay na nagawa. Yan ang paraan kaya ng nangangaral na. Sinisiksik na. Tulad sa 3:25 na ating paksa na Marcos, nagbigay siya ng tinatawag na ilaw sa mga bulag. Binuksan niya ang mata ng mga bulag. Binigyan niya ng pagkakataong makatayo ang mga lumpo. Pinagaling niya ang kanilang mga pagkalumpo. Nilinis ang mga balat ng mga ketongin. Nilinis ang dumi ng kanilang mga katawan para maging bahay sila o templo sila ng Espiritu. At karamihan po doon sa pinagaling na yon, kung hindi man lahat, yan po naging mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa paniwalaan po ninyo at hindi. Sila ang naging pinaka-templo sa Espiritu sapagkat sila po'y nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak at Espiritu Santo. Sa huling araw ay wala. Walang matuwid. Yun ngang paraan na ginawa ng Diyos para makarating sa atin na mga Pilipino. Itinayo ang iglesia sa siyudad ng Jerusalem ng Judea at nang matagpuan na ng Panginoong Hesus, una na nga, sinabi ng Panginoon, hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ko ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Tumawag ng 12, pinagsabihang huwag kayong lalabas ng Israel, huwag kayong pupunta sa Samaria at sa mga kalugnog na mga bayan, hanapin muna natin ang nawawalang tupa sa bahay ng Israel. Sapagkat nangawala ang mga Israelita, nangawala ang mga Hudyo, nang ang mga kaharian, ang hari ay nang ang kanilang mga hari tumaliwas, umalis sa paglilingkod sa Diyos na walang laman at walang buto. Sila mismo sinira ang 2 tapyas na bato at sila mismo
ay nagtayo ng kanilang mga larawan, ng kanilang mga Diyos-Diyosan, ng kanilang reyna ng langit, na galit ang Diyos. Jeremias 7, 13 hanggang 18, basahin ninyo, malimit ninyong mapakinggan. Magmula noon, sinabi ng Diyos, huwag mo nang ipanalangin, hindi kita pakikinggan. Humanap nga ng paraan, nagkatawang tao, sila ang unang hinanap. Natagpuan po baga itong mga nalinlang ng diablo ng mga Israelita. Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 4. Nakita ko ang bilang ng natatakan sa angkan ni Israel, 144,000. Tigla 12,000 bawat isang angkan. 12 angkan, multiply mo ng 12,000, 144,000. Ano ba ang itinatak sa kanila? Sangayon sa Apokalipsis 14:1, ang bawat isa, ang wika, 144, nakita ko, may tatak sa kanilang noo, ng ano? Ng pangalan ng Kordero at ng Ama. Anong ibig sabihin nito? Nabautismohan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At pagkatapos nga po, nang matagpuan na ang lahat ng nawawalang tupa sa bansa ng Israel, anyo 34, tinawag ng Diyos sa daang Damasco ang isang mamamatay ng mga iglesia ng Diyos na si Saulo. Nagalit na galit sa iglesia ng Diyos. Pinag-usig ko ang daang ito, ang wika ni Apostol Pablo. Aklat ng mga gawa, 22:4, tinatalian, ibinibilanggo ko ang alin, ang mga iglesia ng Diyos. Tinawag! Pagkatapos sinabi ng Panginoon, napakita ako sa iyo dahil dito, isusugo kita sa kahintilan. Eto na. Kaya sa huling araw, bagaman mga bulag ang mga tao, mga lumpo, mga pilay, marurumi, sapagkat walang pagkatakot sa Diyos. Puro may sakit tayong lahat sa huling araw. Dumating ang mga salita ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na kasulatan na isinulat ng mga propeta at ng tinatawag ng mga apostol at ng panahon nga ni Apostol Pablo. Dumating ang kanyang mga karanasang isinulat, isinama sa bagong tipan sa huling araw na ito, 2017. Nababasa natin ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Biblia at dahil sa pamamatnubay ng Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos kay Apostol Pablo na ngayon malimit nating binabasa at tumutubo sa kaibuturan ng ating mga puso at ng ating mga kaluluwa. Bakit? 3:10 ng Efeso. Ang wika ni Apostol Pablo na ilaw sa kahintilan, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Ang iglesia ang mga ngaral. Hindi po ang tao. Mamamatay si kapatid na Prospero. Mamamatay ang inyong lingkod. Mamamatay kaming lahat. Lahat naman ng tao mamamatay eh. Pero hindi mamamatay ang alin? Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam ba niyo? Ito'y kapanahunan lamang natin. Marami pang iglesia ng Diyos na nauna sa atin. Yung katotohanan, no? At maging sa iba't ibang panig ng sanglibutan, hindi natin alam, may mga iglesia ng Diyos diyan. Hindi natin alam. Ang nalalaman lamang natin, dito naliwanagan ang mata ng ating mga puso
Dito, inalis tayo sa pagsamba sa mga larawan. Sa Iglesia ng Diyos, tinuruan tayo. Sa Iglesia ng Diyos, may pag-asa tayo. Sa Iglesia ng Diyos. Unang Pedro 2:9, ginawa tayong makahari, pagkasaserdote, bansang banal, bayan, pag-aaring sarili ng Diyos. Yan ang nalalaman ko sa kapanahunan natin, sa kapanahunan ko, sa kapanahunan nating magkakapatid sa huling araw. Naririto ang kaharian ng Diyos, narito ang katawan ni Kristo. Sapagkat ang ibig lang sabihin ng salitang iglesia, katawan ng Diyos. Si Kristo, ulo ng katawan. Kaya dito, meron tayong pag-asa. Sa simbahang Katoliko, ano pag-asa ninyo? Sa Sabadista, ano pag-asa ninyo? Pentecost, anong pag-asa ninyo? Baptist, anong pag-asa ninyo? Hindi naman kayo tinatawag sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Isaias 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan, Deus, Diyos, at sa aking ginawa. Oo, yaong aking inanyuan. Sino ba yung kanyang ginawa? Sino ba yung kanyang inanyuan? Nung magkatawan tao siya, si Kristo Jesus. Nakuha na ninyo. Ito ang kanyang kaluwalhatian. At binasa ni kapatid na Prospero, Aklat ng Mga Gawa 28:20. Feed the Church of God. Sa Bibliang English. Kapag binabasa ko yun sa Bibliang English, that the Lord have made you overseers. Kasi pag binasa mo sa Tagalog, ang lumalabas sa Tagalog, mga kapatid, inihalal kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Parang masyadong overblown. Kaya maraming mga leader ng mga relihiyon, ginagamit nila yan Ayan, obispo ako, obispo. Kaya yung salitang obispo, iniiwasan ko po yun, iniiwasan namin dito yun. Huwag ninyo kaming tawaging obispo. Lahat tayo magkakapatid. Yan, pag ginagamit ng mga salapian, kaya nga, matakot ka sa akin, obispo ko. Paghiwalay ka sa pamamahala ko, impyerno ka. Yan ang ginagawa basahin mo sa English. The Lord elect you as overseers. Ano ang ibig sabihin ng overseers? Mataas na pananaw. Supervisor. Sapagkat kayo'y inihalal ng Espiritu Santo na mga tagapagbantay, tagapag-ingat, tagatanaw, tagapag-alaga. Ginagawa naman kasi overblown, yung masyadong exaggerated yung obispo Mga kapatid Kaya yung mga nangangaral na obispo siya, saksakan ng yabang. Pagkatapos pag nagsalita, akala mo Diyos. Mga kapatid at mga magulang, sa makatuwid na liwanagan natin, wala pong matuwid, wala kahit isa. Kaya nga, yung paraan na ginamit, yung kanyang sariling pagkakatawan tao, mga iginagalang na mga magulang namin, ito ang tumalab sa atin sa huling araw na ito. At sa huling araw na ito, bagaman tayo hindi literal na kaugnay sa mga Hudyo o mga Israelita na nabautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo magmula sa Jerusalem at gayon din sa mga kalugnog na mga bansa at mga bayan na nabinyagan dahil sa pangangaral ng lalaking si Apostol Pablo sa huling araw na ito. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid, nagsisitulan. Tumutulad tayo. Tutularan na lamang natin. Tumutulad sa Iglesia ng Diyos. Bakit?
Itong orihinal. Saan naroon? Na nasa Judea. Bakit sa Judea? Nandun ang Jerusalem. Ang Jerusalem, kapitolyo ng Juda o Judea, Israel. Ngayon, kayo'y nagsisitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Hindi Papa sa Roma. Hindi Felix Manalo. Hindi diksyonaryo ng Biblia. Hindi kung sino-sinong pangalan na namamatay ng mga tao. Ang Panginoong Jesucristo walang kamatayan. Totoo ba yan? Mateo 28:19. Habang pumapanik sa langit, sumisigaw ang Panginoon sa kanyang mga alagad na nasa iglesia ng Diyos. Naririto, ako isa sa inyo. Ang Panginoon, sa inyo. Sino kausap? Ang mga iglesia ng Diyos sa pangunguna ng mga apostol. Ako isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya buhay ang Panginoon. Ito po ang napakaganda na aralin na napakinggan natin, mga magulang at mga kapatid. Isang bagay lang ang nais ng Diyos para wag mawasak tayo, kahit kakaunti tayo, para wag magkabaha-bahagi, para wag tayong magiba ni Satanas. Ano ang kanyang ipinapayo? Huling talata, Efeso 4:3. Napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu. Alin yung Espiritu? Sa 63 ng San Juan, ang mga salita, Ebanghelyo, nasa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. 4:3 ng Efeso, balikan natin. Pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Ebanghelyo sa tali ng kapayapaan. Na ano ang dapat nating pagkaisa-isahan? 4:4 ng Efeso, isang katawan. Ayan, isa lang ang iglesia. Hindi pwedeng magtayo ng iba pa. Isang Espiritu, isang Diyos. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo, sa pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, 4:5 ang Panginoong Jesucristo. Isang pananampalataya. Isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. At ang wika pa man din ang dadapat ang bawat isa sa atin, binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang napakagandang aral, mga kapatid, na itinuro sa atin. Sa paniwalaan po ninyo sa hindi. Hindi ninyo ito mapapakinggan sa ibang iglesia. Hindi ninyo ito maririnig sa ibang mga tagapangaral. Ito po, ipinagkakaloob lamang sa tunay na kaharian ng Diyos sa lupa, sa tunay na katawan ng Panginoon Diyos, sa iglesia ng Diyos na hindi kwartahan, hindi salapian. Napakagandang aralin, Marcos 3:25. At kung ang isang bahay ay magkabaha-bahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yon. Ang bahay na yon, tayong magkakapatid sa loob ng iglesia, magkaisa tayo ng Espiritu sa lahat ng bagay. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Diyos, sa paglilingkod sa pag-aawitan, gawin nating lahat ang mga bagay sa ikatitibay tulad ng ating mga aralin ng mga nakalipas na Huwebes at Linggo. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikilanman. Amen. Aawit tayong muli ng isang maiklit may espiritong awitin. Awitin po natin ang numero 31, ikalawang estropa at koro po lamang. Tapos mangunguna sa panalangin si kapatid na Rosita. Tatayo tayo, mga kapatid. Kung ikaw ay bagabag, ilagak, ilagak, ilagak.
Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos, Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na amin pong sinasampalatayanan muling nagkaloob sa amin. Sa umagang ito ng aming pagkakatipon, na kami nga po, Panginoon, ay nagkasama-sama sa dakong ito, upang dito nga po, Panginoon, Ikaw po, Ama, ay aming mapapurihan. Maluwalhati namin, Panginoon, ang iyong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa aming pong pagkakaluhod sa iyong banal na harapan. Tagus po sa iyong makapangyarihan, paninginan laman ang aming puso at kaisipan. Siya nga po, Ama. Panginoon po naming Diyos, wala po kami amang maililihim sa iyong makapangyarihan paningin. Talos mo po, Ama, na kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay, hangad na po ng iyong mga lingkod na kami po, Panginoon, ay magkasama-sama upang ikaw nga po, Panginoon, ay aming mapasalamatan sa lahat nga po ng iyong pagpapalad pamamatnubay sa bawat isa sa amin. Amen. Talos mo po, Ama naming Diyos, ikaw po, Ama, ang aming sandigan sa buhay na ito. Wala po kami amang maaasahan maliban sa ikaw nga po, Panginoon, ay aming panampalatayahan na ikaw nga po ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Panginoon po naming Diyos, lubos-lubos po kami amang nagpapasalamat. Na sa umaga nga pong ito, Ama naming Diyos, ay muli mo pong niloob na kami muling mahasikan ng iyong mga banal na kautusan, ng iyong mga salitang nagsisilbing pagkain ng aming mga kaluluwa. Siya nga po. Nagpapatibay higit sa aming pananampalataya. Panginoon po naming Diyos, talos po namin, Ama, na wala po kaming magagawa sa buhay na ito kung ikaw po'y malayo sa bawat isa sa amin. Amen. Kaya naman po, Ama naming Diyos, sana po, Ama, loobin mo po na ang pananampalatayang ipinagkaloob mo pong ito sa bawat isa sa amin, ay amin pong mahawakan ng mainam sa aming mga buhay. Makalakad po kami, Panginoon, ng kasang-ayon po lamang ng iyong kalooban. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, ang mga aral mo po nawang ito'y makarating sa iba't ibang dako nitong kalupaan. Nang sila man po, Panginoon, na ay magkaroon ng kaliwanagan, na sila man po, Panginoon, ay makaalam na ikaw nga po ang nag-iisang Diyos na buhay magpakaikailanman, na dapat pong sambahin, pasalamatan ng lahat po ng iyong mga nilalang. Amen. Panginoon po naming Diyos, minsan pa, Ama, kami po'y muling dadalangin, muli po kami amang sumasamo. Amin po amang idinadalangin ang mga lingkod mo pong kinakasangkapan mo sa tuwi-tuwi na sa ganitong mga gawain. Siya nga po, Panginoon. Nalalaman po namin, Panginoon, na sila at iyo pong natatalastas, na sila nga po, Panginoon, ay may mga katandaan na sa buhay. At ang iba pa nga po, sila ay nagkakaroon pa po ng maraming iba't ibang mga karamdamang nagpapahina sa lupang katawan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, tago sa iyong paningin, na sila po, Panginoon, ay nagiging lingkod mong masigasig na nagpapahayag ng iyong katotohanan. Nagnanasa rin po sila, Panginoon, na maragdagan ang mga kaluluwang pupurit luluwalhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Kaya naman po, Panginoon, sa amot dalangin namin, Ama, wag mo po Ama silang Siya pababayaan. nga po. Pagkalooban mo pa po sana sila, Panginoon, kung maaari po baga ng mahaba pang buhay. Na sa gayon, Ama naming Diyos, maging kasangkapan mo po sila sa tuwi-tuwi na kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din pong samot panalangin. Ang mga mahal namin sa buhay na naroon sa malalayong dakong kanilang kinaroroonan. Nalalaman po namin, Panginoon, na wala kami amang maitutulong o maibabahagi sa layo ng bawat isa sa amin. Kundi, Ama, ang kami po'y sumampalataya na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi mo nga po, Ama, sila pababayaan. Panginoon po namin Diyos, lagi mo po sana silang aakbayan ng iyo pong mapagpalang kamay. Lalo na po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na may mga kabataan. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa kanila. Amen. Ilayo mo po silang lahat, Panginoon, sa mga kapanganiban
na kanilang mga kinaroroon ng dako na sila po, Panginoon, ay maging magaan sa kanila ang paglakad nila sa iba't ibang dako na kanilang kinaroroonan. Sa muli namin pakikipagtipan sa iyo sa mga araw pandarating kung yung loloobin sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon naming Diyos, ang hindi na po nasambitlan ng aking mga labi. Dagdag na amin pong isinasamo, idinadalangin ang mga kahilingan at mga panambitan ng aming mga mahal sa buhay ng aming mga kapatiran. Ang lahat ng ito, Ama naming Diyos, ay aking pong idinadalangin at sinasampalataya ng nakarating na po sa iyong kaitaasan. Amen. Ito po, Panginoon, ang aming samot panalangin sa iyo, amang Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos. Ang namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa gumagabay sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami po naniklose sa harapan. Kami po nakinig ng ipong mga ginto ang mga aral. Kaya po kami nagpapasamat sa araw nito sa lahat yung makabutihan sa bata sa amin. Tagapin niyo po sa ipong harapan ang masalaping amin na pagkayanan. Ito yung magamit, Panginoon, ng iyong mga banal na pangasiwaan. Makatugon rin po ang masalat mga tao na kailangan. Higit sa lahat ang sana po masalaping ito yung magkasangkapan sa pagkasig yung aral sa ibabaw na sanlibutan. Amin na pong sinasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag sa aking sasawaan at sa mga susuling na mabuhay, makita niyo po ang nagilingkod o dumaod, di walang bahid doon sa mga kapintasan. Laki, Panginoon, na panalangin ng mga lalaking tinaguyod po sa amin upang makating niyo pong mga banal na maaral. Panginoon, bibigyan rin po sila ng makatagnuhan, mga kalakasan na mula po sa ipong kaitaasan. Muli, Panginoon, sa apoy magkakapalit ka magkakapatid. Ang iba po sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba na may tutungo sa kanilang paghahanap-buhayan. Loobin niyo po ang mamarating namin ang lahat ng mga patutunguhan niligtas, lahat ng makapamakan. Amen. Panginoon, marami kayong mga kilinama. Dahil dapat kami maasa na mga ito idadagin po sa amin. Kaya po ng mga bagay, magalang po namin hihiling. Sa dakilang pa ng Diyos Jesus, namin Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob
sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Ipaabot ng Diyos sa ating sariling mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa Ama. Sa gagawin nating mga paglalakbay papauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, Amen. at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus ang hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang bagas sa aking bulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsanigan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hihiwalay. Ang kamay ni Jesus aalalay.